pagalaka. Ang bawat isa'y may handog na taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya't aawitan. Kanyang kaluwalhati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinububunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol, na hindi tinig, kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniukol. Ipagkaloob mong ang pananampalataya namin ay may pahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami salakayin ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Na tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Maaari kami nooy natangay na niyong agos, na anod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Nang ambitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Tanang martir na nagalay ng sarinilay ng buhay, sa iyo'y nagpapaparangal. Alleluia, 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 alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa namatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ng propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na nandito ngayon sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio, welcome po dito sa lugar na ito. Gayon din po sa mga na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng radyo ng lalawigan ng Batangas. Magandang umaga po, at sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng FB Live ng Santo Padre Pio, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating pinararangalan ang mga banal na sanggol bilang mga martir kay Kristo. Kaya nga ang tawag natin sa araw na ito ay Holy Innocents Day. No? So nung ako'y lumaki, bata pa ako, lumaki ako, ang araw na ito ay araw ng lokohan. Nagbiruan, kasi nga inosente daw. So ang pinaka-istorya talaga kung bakit nagkaroon tayo ng Holy Innocents Day ay dahil kay Jesus. Dahil siya ay plinanuhan ni Herodes na patayin. Kasi nga ayaw ni Herodes na mapalitan siya sa kanyang trono. Kasi sabi nga sa mga hula, sa mga prophecies, isinilang ang isang hari ng sanlibutan. Ay siya'y hari that time. So kung may isisilang na hari, ibig sabihin, threat sa kanya yun. Mapapalitan siya. Kaya ang kanyang ginawa, pinahunting niya si Jesus. Sanggol pa lamang gusto nang ipapatay ni Herodes. Kaya ang ginawa ng Diyos, gumawa ng paraan ng Diyos, itinakas sa Ehipto si Jesus. No? Itinakas, gabing-gabi. No? Naglakad sina Jose at Maria upang maitakas lang si Jesus. Kasi nagsalita ang anghel itakas mo dahil gustong patayin ni Herodes. At nung malaman ni Herodes, sabi niya, nagbigay siya ng order sa kanyang nasasakupan, patayin ang mga sanggol 2 years below. Sa akala niya, sa pagpapatay niya sa mga sanggol, makakasama si Jesus. Ay si Jesus ay nakatakas na itinakas na ng kanyang mga magulang sa Ehipto. No? Kaya itong mga batang ito, namasaker ni Herodes, pinamasaker. Dahil sa kanyang takot, para sa kanya si Jesus ay threat sa kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, sa ating buhay po, paano ba natin mapapahalagahan o mapaparangalan ang ating
ipinagdiriwang sa araw na ito, yung Niños Innocentes o Holy Innocents Day. Ang may malaking pananagutan po ay ang mga magulang. Kung kayo po ay nakapagsimba kahapon, sino po nakapagsimba kahapon sa inyo? Pakitaas po ng kamay. Doon po ipinaliwanag yung dapat na maging gampani ng bawat miyembro ng pamilya, no? Yung obligasyon ng tatay sa anak, obligasyon ng nanay sa anak, obligasyon ng asawa sa kanyang asawa, at obligasyon ng anak sa kanyang mga magulang. No? Balik-balikan nyo yung Book of Sirach, chapter 3, at saka yung Colossus, chapter 3. Colossians, no? Madali lang tandaan. Sirach at saka Colossians, parihas chapter 3. Andoon, nakasulat kung paano pababanalin, no? Ang bawat miyembro ng pamilya, lalo't higit sa isang sanggol. Ang problema lang sa atin, may mga magulang na sabihin na nating tamad magdisiplina sa kanilang mga anak. Kaya ang ginawa, tinatakot. Pati nga pare, ginagamit na panakot eh. Oh, tutoy, huwag kang maingay dyan, nandyan si Father. Kaya tuloy, lumalaki ang bata, takot pumasok sa simbahan kasi nandoon si Father. Yun siya pinalaki ng kaniyang magulang, no? Yan si Father, namamalo yan. Kaya yung image na nakikreate sa mind ng bata, si Father ay malupit. Kaya ayaw na niyang pumasok sa simbahan. Ayaw na niyang magdasal. No? Kaya nga, kung meron man kayong dapat ituro sa bata na dapat katatakutan niya habang siya'y lumalaki, yung takot kung saan ang bata lumalaki na walang Diyos. Yun ang dapat ikatatakot. No? Hindi yung, anak, magaling ka ba sa school? Dapat perfect ka ha, huwag kang magpahuli ha sa klase mo. Dapat ang tanong ninyo, anak, kasama mo ba ang Diyos sa school mo, sa pag-aaral mo? Yun dapat eh. Kaya mahalaga po mga kapatid, na habang pinapaaral ninyo ang inyong mga anak, habang bata pa sila, dapat sa mga Catholic schools. Kasi yun yung pundasyon ng kanilang buhay. At kapag napundar ninyang maayos habang sila'y bata pa, hindi na yon basta-basta maaagaw sa kanila. No? Yung mga Christian values, napakahalagang pundasyon yan sa isang bata. No? Kasi kung tuturuan natin ang bata, anak, matakot ka sa may multo dyan, para nating binamasakir ang ating mga anak, ang inyong mga anak, no? Wala na kayong pagkakaiba kay Herodes. Yun nga lang sa salita sa inyo. Kay Herodes, tabak. Di ba? Yan. Kaya malaki po ang katungkulan, ang pananagutan ng isang magulang. No? Turuan na maging maayos at laging ipasok, no? Isiksik sa isip ng bata na dapat may Diyos siya sa buhay niya. Sa anumang gawain, sa anumang mga kanyang mga plano sa buhay, kanyang mga pangarap, no? Laging isiksik na dapat, anak, kasama mo ang Diyos. Kasama ang Diyos. Kung meron man tayong dapat magiging inosente tayo, dapat inosente tayo sa paggawa ng kasalanan eh. No? At smart tayo sa paggawa ng kabutihan. Yun dapat eh. Yung iba, smart sa paggawa ng kalukuhan. Innocent sa kabutihan. No? Baliktad, no? Bumaliktad na. Dapat inosente ka sa paggawa ng kalukuhan at kasalanan at magaling ka, matalino ka, mahusay ka sa paggawa ng kabutihan. Yun ang buhay na masaya. Yun ang buhay na banal. Yun ang buhay na nais ng Diyos para sa atin. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, dasal ka ng dasal. Tapos, hindi mo naman inaayos ang buhay mo. Sa tingin mo kaya, didinggin ka ng Diyos? Tandaan po natin, noong likhain ng Diyos ang daigdig, isinama na niya yung tinatawag na batas ng kalikasan. At kapag nilabag ng Diyos yung dynamic, yung pag-ikot ng batas ng kalikasan, ibig sabihin nun, himala. No? If you ask God to break His rules, to exempt you from the consequence of your actions, ang tawag doon, himala. Pero hindi ka naman siguro ganun ka-espesyal sa Diyos. No? Halimbawa, sasabihin mo,
Lord, ako'y papasok ngayon o ako'y papasok bukas, Lord. Sa gabing ito, magpa-party muna ako, Lord ha, matutulog ako ng 2:00, pero wag mo akong paantok-antukin bukas, Lord ha. Nanghingi ka ng himala. Di ba? Kung may pasok ka pala bukas, matulog kang maaga sa gabi. Yun yung natural law, no? Kasi ang tendency talaga, kapag magpuyat ka sa trabaho. Di ba? Sasabihin mo, Lord, ipasa mo ako sa board exam ha, tapos di ka naman nag-aral. You ask God to break His rules, to exempt you from the consequence of your actions. That is miracle. No? At bihira nangyayari ang himala sa buhay. Kasi nga sabi ko, mayroon ng batas ang kalikasan. May consequence talaga sa iyong ginagawa. Natural law yan. No? No? Kapag kumain ka ng lason, malalason ka talaga. Ngayon, kumain ka ng lason, magdarasal ka kay Lord. Lord, ako naman ay palasimba, wag mo akong lasunin ha, kahit kakain ako ng lason. Ano ka? Special? Di ba? Yun, mga kapatid. Kaya sana po sa ating patuloy na pagdulog sa ating Panginoon, hingin natin sa Kanya, no? Na pabanalin tayo, na sumama siya sa buhay natin. Katulad ng mga niños inocentes, kahit wala pa silang kamuwang-muwang sa mundo, naialay na nila ang kanilang sarili kay Kristo. Tayo po, may muwang na tayo. Conscious tayo sa ating ginagawa. Naway itong ating iniisip, ang ating kinikilos, ang ating saloobin ay laging nakatutok, laging sa daan ng kabutihan, kabanalan, at sa pagiging makadiyos. Araw-araw ng ating buhay. Amen. Para sa inyong mga handog, pakilagay na lamang po sa donation boxes na nasa harapan ng altar o ihulog sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng paggawa ang alak na ito, upang maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo pang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami pakundangan sa paghahaing ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sama-sama po nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairing. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen. Hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhi ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos may patong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Paglamig ng hangin, dit ng Pasko, nananariwa aking gunita, ang mga nagdaang hatid ng Pasko. Ang Noche Buena, simbang gabi, narito na ang Pasko. At nangungulilang puso mo, hanap-hanap, pinapangarap, ng pagsasaloy, tigip sa tuwa ng maganap na nagdiwang sa samsaba ng unang Pasko. Sa pag-awit muli ng imig Pasko, nagliliyab sa pagangan mo. Piling kayo sa gabi ng Pasko, aalalay, magkasama tayo. Narito na ang Pasko, nangungulilang puso mo, hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasaloy, tigip sa tuwa
ng magalang na nagdiwang sa samsaman ng unang Pasko. Magsitayo pang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan ng mga hindi pa man makapagsalita para ang iyong anak ay papurihan. Ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa kanikan ng mga tahanan na hindi nakatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, atin pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Niibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuli ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawali ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan sapagkat batid mo kung anong kahulugan ng pagdarusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat para sa ilang patalastas. Matapos po ang pagsangguni sa mga pinuno ng barangay ng Santo Tomas, nadadaanan ng pong Nazareno at sa City Government of Santo Tomas at Concert Agency noong 25 Desyembre at ang kanilang pagtanggi na tanggapin ang pagdalaw ng poong Nazareno sa 2 ng Enero 2021 sa Padre Pio National Shrine dahil sa banta ng pandemya. Amin pong ipinagbibigay alam na hindi na matutuloy ang pagdalaw ng poong Nazareno sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Humihingi po kami ng inyong pangunawa. Gayunpaman, maaari po kayong lumahok sa Misa Nobena simula sa December 31 tuwing 6:30 ng umaga hanggang January 8. Ang misa konselebrada sa ngalan ng poong Nazareno ay gaganapin sa ganap na 9 ng umaga sa January 9 taong 2021 na pangungunahan ng lumha kagalang-galang Gilbert A. Garcera Didi, Arsobispo ng Lipa. Dalangin po namin sa poong Nazareno at kay Santo Padre Pio na patuloy tayong iadya at gamutin sa anumang takot at pangamba natin sa buhay, bunga ng pandemya. Ang Diyos ang palagi nating sandigan sa anumang laban sa buhay. Ang ating pong misa sa lubong sa bagong taon sa December 31 ay sa ganap na 8 ng gabi. Ang ating pong mga misa sa bagong taon o sa January 1 ay ang mga sumusunod 5 a.m., 7 a.m.,
9 a.m., 11 a.m., 2 p.m., 5 p.m. at 6:15 p.m. Ating isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang magwisik ng holy water. Ang mga kasangkapan sa panalangin ay nabebendisyonan sa pamamagitan ng panalangin na dinarasal ng pari. Mula sa altar ay darasalin ang prayer of blessing at ang pagwiwisik ng holy water. Maraming salamat po. Magsitayo pang lahat. Pakihawakan na lang po ng mga bagay na nais po ninyong pababasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito ng panalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ng panalangin ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Bagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan.